Di na nakawala sa NBI ang tatlong suspect na sangkot umano sa ilang malalaking hacking incident sa bansa. Ang kanila umanong mga target sa nakalipas na 5 taon, ilang malalaking bangko at ahensya ng gobyerno. Ayon sa NBI, diretsyong ibinibenta ng mga suspect ang mga nakukuha nilang data sa dark web na napupunta naman sa mga organized criminal group. Kahapon, ininquest na ang 2 hacker at sinampahan ng kasong illegal access, misuse of device at paglabag sa Data Privacy Act. Yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. So magbe-verify kami kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Sa impormasyon ng NBI, cybersecurity researcher ng isang malaking kumpanya ang isa sa mga suspect, habang graduating student naman ang isa. Ang isa pang arestadong si alias Kangkong, data security officer naman ng isang news website. Kabilang sa kanya mga hinak ang Armed Forces of the Philippines. Sabi ni alias Kangkong, hindi na siya aktibo sa illegal hacking activity. Yung AFP database, nilik ko publicly. So sabi ko nga, after ko siya ilik, doon ko lang na-realize yung severity ng vulnerability, which is pinagsisihan ko. Siyempre, data ng mga sundalo yun. Yun yung hindi ko na-realize that time. Hinak na rin daw niya ang National Security Council, recruitment website ng AFP, Cavite LGU, maging ang isang medical group. Pero itinanggi niyang ibinibenta niya ang data. Gusto lang daw niyang patunayan sa sarili na kaya niyang pasukin ng mga website na kanyang binibiktima. Isiniwalat din ni alias Kangkong na isang kilalang tech editor umano ang isa sa mga nag-utos sa kanya para manghack. Pinalalabas daw ng editor na nabigyan siya ng tip tungkol sa hacking at vulnerability ng ilang website na kanyang isinusulat. May sulat o paano? Directly, indirectly. Minsan, depende sa kasabi niya eh. So minsan sabi siya, oy, check mo nga to. Find vulnerabilities. Tapos kung meron, ma-report ko sa kanya. Ang kanyang pinaparatangan, si Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego, na mariin namang itinanggi ang mga alegasyon. Never ako nag-utos ng kung sino man para lang sa content. So kasi against yan sa principle ng journalism. Ayon kay Samaniego, hindi siya ang unang nag-ulat kaugnay ng AFP hacking incident. Ang iba naman daw niyang isinusulat, hindi si alias Kangkong ang hacker. Pero sa hacking ng One Sambayan, si alias Kangkong nga raw ang nagbigay ng detalye. So ang ginawa ko nung nalaman ko na may vulnerability, tinawagan ko kagad yung kakilala ko mga taga-One Sambayan. Hindi ko pa sinulat ng June 12. Nung nalaman ko na na-fix na nila, sinulat ko siya ng June 13. Sabi ng NBI, maglalabas sila ng subpoena kay Samaniego bilang bahagi ng investigasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng Manila Bulletin na tumatalima sila sa batas. Ipinag-uutos din nila sa kanilang mga empleyado na sumunod sa batas. Inaasahan daw nila na maiuukol sa kanilang mga empleyado ang kanilang mga karapatan. Ang One Sambayan naman, ikinatuwa ang pagkakahuli sa taong nasa likod ng pag-hack sa kanila noon, gayon din sa iba pang ahensya ng gobyerno. Umaasa raw silang mapapanungkot din ang iba pang sangkot dito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.